Wala kang management contract sa freelance ka? Management, wala pa. Ay, meron, sorry. Cornerstone. You're Cornerstone. CS. CS Studio. Natanong ko lang ba yung dream role mo? Dream role ko, hindi pa. Pero ever since, sinasabi ko talaga, superhero film. Superhero film. Pero local. I think, time na rin para mapanood ng mga new gen, si Lastic Man, si Gagamboy, bagong gen ng Gagamboy, or Agent X44. Feeling ko dapat yun yung mga bagong tinatakilik natin kasi may bago ng mga Marvel, di ba? May mga bago ng Spider-Man. I think it's about time sa Pilipinas naman gawin yung parang universe na Marvel universe sa international. Mars Ravelo vibe. Actually, yun yung kulang sa atin. Like, meron din naman tayong production na pwedeng mag-pull up ng ganyan. It's just that encourage. Wala pa eh. Yun na yung support eh. Wala pa. Pero right timing naman. Naniniwala ko sa right timing. Alam ko medyo nandiyan siya sa taas. Napaka-imposible. Pero hindi natin masasabi. Anytime soon, pwedeng magbagong ikot ng mundo. Are you a fan of P-pop? Like SB19? Yeah, sobra. Sobrang, actually, pag may mga moments na nadadown ako, nanonood ako ng mga interviews nila, ni Josh, ni Ken, nila Stel. Kasi nakaka-inspire bilang artist na alam natin hindi madali dito eh. Ang daming judgment, ang daming pagsubok, financially, mentally. Pero like what I said a while ago, if you know where you're going, you know, diba? So tuloy lang. At sobrang ganda ng ginawa ng SB19 ngayon para sa mga P-pop artists natin na bigyan ng maraming platforms or inspiration ng mga singer natin. Kasi ako dati nag-boy group din ako before. Wow! Yeah. Pero na-realize ko na hindi ako for that. Kaya mas, bilang pag-artist ka kasi dito sa atin, hindi mo alam kung saan ka. Artist ka, alam mo, pero hindi mo alam kung saan. So, in-explore ko rin siya. Pero na-realize ko hindi para sa akin. Look at you now! Talagang mas... I know you will go beyond pa. Thank you with so your much. capability as an actor, diba? And speaking of may bias ka ba sa SB19? Bias? Siguro si Ken. Why? Parang magka-vibe kami. Pero ako actor. Parang yung pagkalalim, yung depth. Ang deep mo nga, Like, kita din nakausap right now. Parang ang deep mo rin magsalita. Like, yun nga. Pero ako kasi parang dati medyo artsy ako. Pero yun nga eh. Yung forma ko dati, very character actor. Alam mo yung mga typical artsy people natin dito. Simple lang, ganyan. Pero yun nga, kailangan mo mag-progress. Kailangan mo improve yung sarili mo. So, ayun, parang sabi ko, siguro soon, gaganong look din ako. Pero ngayon, yung mga Korean lang, very demure. Yeah, you look like a K-pop. Thank you so much. Thank you so much. Pero yun, si Ken, kasi para feeling ko same kami nung lalim nung artistry. Pero sa akin, with acting naman. Message mo sa kanila because they're celebrating 6th anniversary. Wow, congrats. I'm a huge fan. Actually, simula nung una pa lang yung We're Gonna Go Up na narinig ko na pinalabas sa Net25. Sabi ko, grabe yung apoy nitong mga to. Alam mo yung napapanood mo sila pero nararamdaman mo yung passion, yung struggle na ikaw bilang artist na parang, itutuloy ko to. We're gonna go up. Kailangan mo lang tanggapin, saluhin lahat ng problema. And yun, sabi ko, congrats. At kasi ngayon, nandiyan na kayo sa career na deserve nyo. At sana mas maka-inspire pa kayo ng mas marami pang artists. And sana, maka-work ko rin kayo soon. Let's see. Yeah. And I'm a huge fan. Ito last question. Because you're doing your content, diba? Parang makipag-interview with co-celebrities. So given a chance, sino yung gusto mong i-guess? At ano yung tatanong mo sa kanya? Oh my God. Gusto kong i-guess. Pwede dalawa or top 3? Top 3. Ang dami, no? Pero pinakauna ko siguro si Coco Martin. Coco Martin. Yes. Okay. Ka-work namin before, pero until now, sobrang fascinated pa rin ako kung paano niya na-build up yung career niya. Sobrang, napanood ko kasi interview niya with Ogie Diaz, Tito Ogie. Sabi, sobrang na-inspire ako na, alam mo yun, na kung si Coco Martin yung nagawa, bakit ako hindi? Yes. Diba? Kailangan lang, i-push mo lang yung sarili mo, mas galingan mo lang. Ang gusto ko itanong sa kanya, kung meron kang babalikan, ano yon at bakit? At gusto mong ayusin. Why not? Yun. Siguro, anong gusto mong balikan at gusto mong ayusin sa past mo? At bakit? Yan. Very deep din.
Parang I don't know, ano kaya yung reaction kung sasagutin niya yun, di ba? Oo. Very ano siya, like, wow. Kasi syempre iba yung state niya during that time. At ngayon, nasa successful na siya. Ano kaya yung gusto niyang baguhin. And alam mo yun, parang ngayon kasi yung ginawa mo from your past, hindi naman siya nagde-define kung sino ka. And at the same time, yun yung dahilan kung bakit na-improve mo yung sarili mo, naka-get over ka na doon. So, yan. Watch his vlog as well. Very inspiring. Diba? Kasi nga, di ba, he came in sa indie and medyo inaano siya sa mainstream. Yeah, but thank you for that Thank you question, so much. diba? Sino pa? Yung last ko, Sige, last na lang. Sige, yung last ko si Vice Ganda. Okay. Sobrang fan din ako ni Vice Ganda, napakagaling. Namit mo na ba siya? Yeah, namit ko na siya a couple of times. Sobrang, kasi best friend ko yung hairstylist niya, si Bern Rodriguez. So, lagi siya nagkukwento sa akin kung paano yung naging trajectory ng career niya, kung gaano kasipag. Namit ko siya before, di ko malilimutan. Naglalakad kami. Tapos, nanonood siya, kakatapos na ng showtime, nanonood siya ng vlog niya, nire-review niya bago i-upload. Pero parang, after sana ng showtime, pwede ka muna magpahinga saglit eh. Nasa biyahe siya, kababa na ng kotse, tapos papunta doon sa pupuntahan namin. Pero siya pa rin, nire-review niya. So, ako, bilang artist yun, sino na para tamarin? Alam mo yun, na ito si Vice Ganda, napakasipag after your showtime, nagre-review ng contents niya, di ba? So, ang question ko siguro sa kanya, dahil sa success na nakukuha mo ngayon, 5 years from now, kung mapanood mo man to, ano pa siguro yung mga gusto mong ma-achieve na mabigay sa family mo? Akmang-akma sa pelikula niya. Oo, which is graduating. Pinopromote na natin. Oo, pinopromote natin. Siyempre, Idea First Company yan. Diyan din ako nanggaling before. Yeah, I love the teaser pa lang. Congrats, Direk Junlana and Idea First. Sir Percy, Intalan, and Vice Ganda sa beautiful project nyo. Kung good luck sa MMFF. Yan. Anong pelikulang uunahin mo? Panoorin? Hay nako, hindi ko alam. Baka may magtanto. Kasi marami, sabay-sabay na lang. Kasi siguro yung marathon, magmamarathon ako niya. Kasi 50th, so it's a special event. Golden year yan for MMFF. At saka makikita natin sobrang ganda ng mga entries this year. Walang tapon. And for me, deserve ng Filipino audience natin yung ganong klaseng treatment. Yeah. Tama. Invite everyone to your socials so that they can follow you. Okay, guys, i-follow niyo po ako sa TikTok, Instagram, Facebook, sa lahat ng platform. Kitsch Minimoto lang yan. Check nyo na lang kung paano yung spelling. Alam ko naguguluhan ka. At sana panoorin nyo rin po ang Himalani ninyo sa TV5 po yan. Monday to Friday, 11:15 a.m. bago mag-Itbulaga. Ayan. Yung YouTube. YouTube ko, sana panoorin nyo rin po ang Listen Kasakich. So nag-interview tayo dito ng mga artists, individuals na may inspiring story na pwedeng makatulong sa araw-araw at makamotivate sa inyo. Thank you, kids.